Catherine Bernardo. Marami naghahanap na kay Catherine Bernardo. Ano na nga ba? Ano nangyari kay Catherine Bernardo? March 26, 1996. Ito naman sa buhay niya, masaya siya. Ayan, nakaka-very light ito. Maraming magandang mangyayari sa kanya sa papasok na taon. Maraming masasaya. Ay, masasaya. Kasama na dyan ang nakalay. Pero may love life naman siya. May love life si Catherine Bernardo sa card. Actually, marami nag-iisip ka pero wala kasing pag-amin si Catherine. Sino yung love life niya? Makikita ba natin kung sino yung love life? Basta nakaganito yung uniform din, tulad ng sabi ko, possible na mga naglilingkod. Yung doktor. Naku, baka ito na yung mayor. Saan naglilingkod siya. Okay, baka ito na si Mayor Alcantara. So, dito sa cards ni Miss Catherine, masaya to ngayon. Nangyayari sa career niya. Nagagawa niya kasi lahat ng gusto niya ngayon. Kaya sa mga susunod na buwan o sa 2026, mas lalo siyang mamamayagpag. Possible to gumawa ng isang pelikula ulit. Sino ang kasama? Dito kasi parang matandang lalaki. Oo, pwede siyang maipartner sa isang May edad na. lalaki na may edad na magaling din na Artista. Pwede si Piolo Pascual, ganyan. O kaya yung mas medyo may edad pa kay Piolo, ganyan. And then, dito sa cards yun na to, hindi ako sigurado pero dito may bata kasi. May bata? Oo, naiisip na din ni Kat, sabihin natin magkaroon ng family, magkaroon ng anak. Siguro dumadaan lang to, kaya lumabas sa barahan niya. Ay, dumadaan lang sa kanyang isip. Na gusto niya na magkapamilya. Magkapamilya. Parang ngayon pa lang kasi siya nag-e-enjoy. Ngayon pa lang niya nagagawa yung mga bagay na gusto niya. But then, dito sa cards niya, maaaring pag ito ay nangyari, parang ito yung isa sa wish niya, na possible na matupad at maging blockbuster to. Pwede na siya kasi, yung magdidesisyon siya na magpapamilya na siya. So, yan ay sa cards lang. Dito sa barahan naman na susunod na to, marami pang magagandang oportunidad na darating sa kanya. Dito naman sa sumunod na barahan na to, ingat na lang siguro siya. Kasi pwede siyang madawit sa usaping pera. So, pwede ito baka ma-scam siya. O kaya ay kung may mga kaso o usapan tungkol sa pera, pwede niya itong makuha sa 1 taon. Ngayon, dito sa nangyayari sa kanya ngayon, gusto ko lang, syempre ang cards hindi ito magsisinungaling. Kung sila man nito, masaya siya. Dahil naka-reverse on the moon. So, ibig sabihin yan, pag naka-reverse yan, masaya siya. So, may relasyon siya kayo? So, masasabi natin na merong taong nagpapasaya. Siguro yun yung magandang words. Hindi pa official. Hindi pa official. O, may taong nagpapasaya. Maganda ang career niya. Kaya ang aura niya, maligaya siya ngayon. Hello, Kathleen fans! Ito na nga ha. Itong hula na naman ni Mamu, mga kasambreros. So, nung nakaraan ay kay Sir Alden, ito naman sa kanya ngayon ay kay Ma'am Catherine, mga kasambreros, no? Na sinabi nga niya dito na parang gusto na magkapamilya, tapos may love life na daw, tapos ang nakita na naman dito ay yung parang naglingkod, no? So, politician, no? Ang sinasabi na naman dito ni Mamu. Na of course, no, hindi tayo naniniwala sa hula. Kasi nga hula siya, mga kasambreros, no? Ito rin yung sinasabi niya dito na hindi niya gaanong sigurado. So, masaya si Ma'am Catherine. Yun, tama yun. Kasi nga, ngayon ay nagagawa na niya yung kanyang gusto. Parang malaya na siya, mga kasambreros. So, parang gagawa daw siya ng pelikula ulit, mga kasambreros, na yung makakatambal daw niya ay isang mas matanda sa kanya. So, parang na-mention niya dito sina Piolo Pascual or mas matanda pa, mga kasambreros. Tapos, yan, parang sinasabi niya dito na hindi rin siya sigurado, mga kasambreros, na parang gusto niya magkapamilya. Kasi ito, reference ko dito rin, mga kasambreros, sa gusto niya magkapamilya. Or parang si Mami Min mismo ay nagpo-push, no? Kasi nga during the interview na ginawa niya kay MJ Felipe, no, kay Mami Min, mga kasambreros, ay parang si Mami Min yung nagpo-push kay Ma'am Catherine na magkaanak na or mag-asawa, ganun, mga kasambreros, kasi nga may expiration ng babae. So pagka 30s na, so parang hindi na siya gaanong 30 to 35, ay medyo na yung panganganak niya, mga kasambreros. So parang ganun, mga kasambreros. So pero ito lahat ay of course, no, prediction lang at saka hula ni Mamu, mga kasambreros, na we don't believe na actually yung panghuhula ay kasalanan sa Panginoon, no? Pero since dinawit niya or parang na-mention niya dito at saka topic nila si Ma'am Catherine ay dito, sinali ko siya sa ating vlog, mga kasambreros. So parang yung lang dito is may love life siya ngayon, yes, pero hindi naglilingkod sa politika kasi si Ma'am Catherine sobrang tahimik. So dito mo makita na ayaw niya ng politika. Ayaw niya na magulong mundo ng politika, mga kasambreros. Kung pipili man siya ng love life na magiging partner ay si Sir Alden kasi hindi politician, mga kasambreros, no? Kasi yung politika ngayon parang
dito parang nakakainis at saka bad record na ba, parang red flag na mga kasambreros pag sinabing congressman. Parang hindi na siya magandang pakinggan, no, sa mga tao. Yung perception agad ng mga tao or impression kapag sinabing congressman ka, tatay mo congressman, asawa mo congressman, asawa mo congresswoman. So parang hindi na siya, yung image nila parang nasira na dahil sa corruption, mga kaso. So ito pa ba si Ma'am Catherine kapatol pa sa isang politiko, mga kasambreros, knowing na ganito na parang hindi na maganda yung imahe ng politika. So and si Ma'am Catherine talagang napaka-edukada, no? And in the first place, wala naman talagang Mayor Mark Alcala, mga kasambreros. Itong nag-iintriga lang talaga yung dumadagdag sa gas, sa gasolina, mga kasambreros, na kung saan ay parang pag wala kasing sumusulsul, wala nang gagatong, ay wala rin namang kumapaapoy. At saka hindi na magdudulot pa ng maraming issues na kaliwat kanan ng mga sanga-sanga ba, yung chismis at saka hindi totoong istorya at kwento, mga kasambreros. So sabi nga Sir Alden ay the truth will always come out kapag may mga taong nagpupush ng katotohanan, mga kasambreros. So as simple as that, no? So tayo po ay team panatag, din lang sa kalam. And then ito, next item natin, mga kasambreros, si Sir Alden kagabi parang meron siyang nagpa-picture sa kanya dito yung hindi ko alam kung fan ito, mga kasambreros, pero ito po ay nagpa-picture sa kanya kagabi, no? Parang naka-gray yung isang fan na ito, mga kasambreros. So si Nico Manalo yung nakatag dito. So parang random fan ito, mga kasambreros. And actually parang hindi kagabi ito, no? Parang nung nakarang araw pa na damit ito ni Tisoy. Tapos or baka nagbihis si Tisoy kagabi, mga kasambreros, pero hindi ito sa premiere night, no? Yung kanyang suot na ito, mga kasambreros, naka-black siya at saka hindi siya naka-tuxedo kagabi sa kanyang out of order premiere night. And then ito, next item natin, no, another Instagram story ni Sir Alden ay ang kanyang prayer, of course, no, na inaabangan natin. Sabi niya dito, "Dear God, help me to slow down today and renew my mind in your truth. In a world that rushes and distracts, teach me to pause and align my thoughts with yours. I don't want to be led by emotion or pressure, but by your wisdom and peace." As Romans 12 verse 2 says, "Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Help me to make your thoughts my thoughts and your will my will. Transform my heart and mind so I can walk in step with you, listening closely and responding with faith and obedience. In Jesus' name, amen." So amen and amen, Paps Alden. So talagang ito yung inaabangan natin, no? Yung kanyang prayer item, mga kasambreros, everyday, kasi hindi pwedeng wala tayong prayer sa ating buhay araw-araw. And then ito, next item natin, sobrang dami ng kanyang pinost, no? Pero hahatiin ko lang, mga kasambreros, ha? So yung si Tadej Pogacar ay naman, no? Nag-post na naman siya, mga kasambreros. Kahit na busy sa kanyang out of order na premiere night, ay talagang nagawa pa niya mag-post kay Tadej, mga kasambreros. So ito pala ay Kigali, Rwanda. So hindi ko alam kung lugar pala itong Kigali, Rwanda. So 2025 road world champion. So parang champion ito, mga kasambreros, no? So talagang in love siya sa biking, kung kaya itong kanyang pinost ay related sa biking, mga kasambreros. And then nag-post din siya ng, of course, no, another teaser ng out of order, mga kasambreros, na kung saan ay papalabas na 3 days na lang, mga kasambreros, no? Hindi, 3 days. 3 days and 29, 30, 1, 2. So 3 days na lang, mga kasambreros, ay out of order na po sa Netflix, mga kasambreros, na inaabangan ng maraming tao. So actually, yan lang muna sa ating Kathleen items, no? Talagang hatiin ko kasi masyado siyang marami, mga kasambreros, pero abang-abang pa kayo sa ating next items. So yun lamang po. Sana po ay pangyan po natin ang Word of God. Today is September 29, 2025. Monday na po, no? Sana po ay pangyan po natin ang Word of God.
Para po sa ating Word of God ay sobrang kulit at ang cute nito mga kasombrero pero kapupulutan po natin ng aral. Ang title, Overwork si best, no? Si best friend. Proverbs 23 verse 4, do not overwork to be rich because of your own understanding cease mga kasombrero or titigil. So, may kakilala ba kayo na puro overtime, overwork sa trabaho, sa bahay, no? Sa eskwelahan, o kung saan man dyan mga kasombreros, hardworking, kumbaga pa mga kasombrero sa term natin ngayon, no? Pero yung pag-overwork ay minsan may masamang dulot. Specifically sa ating kalusugan mga kasombreros na kunyari nag-overtime tayo ng 4 na oras, 8 oras sa ating trabaho, tapos uuwi ka pa, babiyahin, no, magpe-prepare ng pagkain, so na-experience ko yan mga kasombreros, kung kaya mostly ng pagkain ko dati sa Manila ay binibili no sa karinderya and so on, so puro gulay. So meron siyang epekto, kunwari pag panggabi pa yung trabaho mo, tapos mag-overtime ka pa, so mag-overwork ka mga kasombreros, meron siyang epekto talaga no sa akin, talaga nagkasakit ako sa baga mga kasombreros. Lalong-lalo na ay malamig no ang aircon, tapos sa panggabi, kasi kapag call center agent ka ay talagang panggabi mostly ng shift mga kasombreros. So yung overwork dito mga kasombreros, ang Panginoon natin mismo ay nagbabala no kung tayo ay nagpapayaman no, kung tayo ay para lang sa ating mga bulsa, para magkamalan ng maraming kayamanan mga kasombreros, ay nagbabala si Haring Solomon mga kasombreros na anak ni Haring David. This verse from Proverbs advises us not to be exhausted or not to exhaust ourselves in the pursuit of wealth. So parang may mga tao naman na yes, parang sa pagkain lang, na parang sapat lang mga kasombreros, and they need to render overtime. And then may mga tao pa nga na kunwari like may mga teachers natin no, pagtrabaho sa eskwelahan, dadalhin pa sa bahay no, kahit na weekends ay talagang magtatrabaho pa ang ating mga educators o yung mga guro mga kasombreros. No, hindi biro po ang maging guro no, talagang sila pa ang foundation ng education din natin mga kasombreros, yung ating mga teachers. So pero sasabi dito no, na wag tayong parang yung goal lang natin is magkaroon ng maraming pera, and so on. So nagre-remind ito sa atin ng kahalagahan ng balance na buhay ba, at saka wisdom no sa ating buhay mga kasombreros. Kasi ang buhay natin, kung wala tayong balance na buhay mga kasombreros, yes, marami tayong pera, wala ka naman time sa pamilya, wala ka naman time sa leisure, wala ka naman time sa Panginoon, unang-una na mga kasombreros no. Everything is meaningless and useless no, kahit na marami ka pang pera, kahit na kaban-kaban, billion man yung pera mo, if God is not in your life, everything is useless and meaningless. So para ka lang sa math ay para ka lang multiply ng 1 billion times negative 1 is equals negative 1 billion mga kasombreros. So parang ganoon ang buhay natin. Yes, na marami kang pera pero parang hindi mo nagagamit at saka na-enjoy. Kasi nga wala kang peace of mind, wala ka, para kang restless ba, no? Para kang, kasi parati kang pagod, no? Yung mind mo pagod, may parating iniisip. Yung physical na katawan mo pagod, no? Ang yung basta no, lahat na mapagod mga kasombreros, and wala ka pang time sa Panginoon, lalong-lalo na big no. Instead of being consumed by the desire for material wealth, the verse encourages us to be prudent no, or wise mga kasombreros, and exercise self-control. It prompts us to reflect on our priorities and consider the true value of wealth compared to our well-being and inner peace. No? Ito mahalaga, no? Parating sinasabi ng Panginoon sa atin na kapag tayo po ay naglilingkod sa Panginoon, hindi yun panira sa ating schedule at agenda. Actually, mas tuturuan tayo at i-align ng Panginoon yung ating schedules, yung ating buhay na magiging balance siya. Hindi tayo kasi ang tao kapag wala yung inner peace, wala yung calmness or rest sa kanilang isipan, ay naku po, parang pagod na rin yung buong katawan nila mga kasombreros. So ganun po kahalaga na magkaroon po tayo ng rest sa ating isipan, so that our entire being, our entire body mga kasombreros will also have rest mga kasombreros no, or kapahingahan.
na ino-offer po ng ating Panginoon. So ganun po talaga kahalaga na magkaroon po tayo ng peace of mind, and yun po ay nanggagaling sa ating relationship sa Panginoon. Think about it. It constantly is constantly chasing after riches truly fulfilling? Is it worth sacrificing your health, relationships, and overall well-being just to be amass wealth or just to amass wealth? So yun, isipin natin, yung constant ba natin ng paghahabol ng kayamanan, ng ipon, ng savings. May ibang tao kasi, I'm not against naman sa mga kumukuha ng sasakyan, sa mga kumukuha ng material things, tapos suhulugan lang pala, yung parang, yes, may kotse ka nga, pero yung gastos mo araw-araw, parang kailangan mag-overtime ng 8 oras, 6 na oras para lang mabayaran yung bills, no? May mabayaran yung hinuhulugan ng sasakyan. Tapos yung mga, kumbaga pa, you have to weigh, kailangan mong timbangin kung kailangan ko ba ito or gusto ko lang. So kung gusto ko lang, kaya ba ng budget ko? No? Parang ganun ba? Kaya ba ng katawan ko? Kaya ba ng mental health ko? Kaya ba ng physical ko? Kailangan ba maintain ko pa ba yung aking schedule sa Panginoon? So ganun ba, no? Hindi lang na kasi gusto ko ng ganito. Kasi si kumpare, yung kaibigan ko, yung friend ko sa ganyan, meron na siya, so kailangan ko rin ng ganito. So nagkakaroon tayo ng inggit, nagkakaroon pa tayo ng abuso sa katawan, mga kasambreros. Yung pag-overwork, talagang abuso sa katawan, mga kasambreros. And yun, talagang hihina ang ating immune system kapag overwork tayo ng overwork, na hindi na balance yung ating buhay. Ang Diyos po natin gustong-gusto at dinidesire niya ng bawat isa ay i-enjoy ang buhay in a sense of being satisfied sa Kanya. So when we are satisfied sa Kanya, mga kasambreros, and magkakaroon tayo ng balance na buhay, kumaga patuturuan niya tayo na yung oras natin i-balance natin, na ito sa trabaho, ito sa pamilya, ito para sa Kanya, no, ganun, mga kasambreros. So napakaganda nito kasi yung Proverbs 23:4, kung saan ang tao ngayon ay talagang mabilisan, no? Kailangan pabilisan ng kilos. Pag sumakay ka ng sasakyan, nakapila ang lahat, kailangan ikaw paunahan ng pila, at saka pagsakay, mga kasambreros, no, paunahan sa pabilisan ng sa fast food. Pag matagal yung order, nako, talagang magrereklamo yung customer, for example. And sabi natin, parang gusto natin fast paced, no, talagang gusto natin mabilisan, instant relationships, no, jowa na agad, no, parang wala man lang ligawan, isang taon lang, 2 buwan lang, nagsuwalay na naman. So trial and error. So parang kung pa yung mundo natin ngayon, very fast paced, gusto mabilisan, pero yun nga, ang hindi kagandahan dito, yung disadvantage ay hindi natin nananamnam ba yung yung meaning at purpose ng buhay, yung moment ba na ang Diyos natin ay paano bibigay sa atin ng satisfaction, especially sa Kanyang presence, mga kasambreros. So parang minamadali natin ang buhay, so para siyang isang mangga na kinuha mo ng alanganin pa, di maasim yun, mga kasambreros, no? Pero pag inantay natin na maghihinog, lalong-lalo sa relationships, no? Pag naghahanap ng partner ay talagang hindi po yan isang trial and error, no? Pagtapos mo nito, nagkaanak kayo, maghanap ka na ng iba. So hahatulan po ng Panginoon ang mga taong or mag-asawang or mga mag-partner na hindi po gumagalang sa kasal at sa sacred, yung sakramento ng pag-aasawa. So in conclusion, Proverbs 23:4 offers timeless wisdom that resonates deeply in our modern world. By reflecting on this verse and its related scriptures, we can glean valuable insights on how to lead a more fulfilling and spiritually enriched life. So gawin natin, no, yung priority natin, mga kasambreros, na huwag mag-overwork. Instead, i-priority natin ang Panginoon, tapos yung ating pangailangan ay tutustusan niya. He will provide, mga kasambreros, kasi nga, no, kapag inuuna natin ang kanyang katwiran, ang kanyang salita, ang kanyang agenda, everything will be given sa atin, mga kasambreros. That's biblical and it's true to His promise. Ganun po katotoo at ganun po ka maasahan at kapanaligan, mga kasambreros. Trustworthy ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, mga kasambreros. Alright, sinabi sa ating Word of God, nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and balance na buhay, knowing our priorities na si Lord po ang ating pinaka-number 1 na priority. In Jesus' mighty name we pray, Amen and Amen. See you sa next segment, mga sanasempa. Alam po, I love you.